Magsiluhod po ang lahat bilang tanda ng pagbibigay galang sa banal na espiritu sa katauhan ng ating minamahal na Apo Conching. Sumainyo ang kapayapaan, kaibuti ng Ama, kay dakila niya, sa bawat kawagasan ng kanyang pagmamahal, kung titimo lamang sa damdamin ng bawat isang anak niya. Sino nga ang mamimighati, magdadalang mahati, dili kaya'y mapupuot sa damdamin niya. Kaya tuwirang niyang inaalay ang bawat salita niya, sa bawat sulok ng daigdig, sa bawat na sulok ng daigdig, laganap ang mga aral niya, na kung nanamnamin lamang at tuwirang pag-aaralan ng bawat isa, at ito ang ganang pagninilayan at pagbubulay-bulayan, walang taong magiging malito o litong-lito ang isip niya. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Kumusta ka na, anak? Napakabuti ng Ama. Kapag nilalagnat ang tao, hindi dapat nakakumot, naka-jacket, nakakulog. Kaya po, udyok sa akin kanina, panhikin ko yung dalawang alagad. Pagkapanik ko, parehas na nandun yung isa, sarado bintana, doon nakaharap ang isa, yung isa na may didi, parehas na nakabaluktot. Hay, magsibangon nga kayong dalawa, sabi ko. Bangon. Magsibangon kayo't alisin ninyo yung mga kumot ninyo na yan at yung inyong mga jacket. Nang sa gayon, lumabas yung init. Habang kinukulob mo yan, lalong giniginaw ka. Sapagkat dun sa loob yung lagnat mo, ayaw lumabas. Ano po? Tapos hanggang sa mawalan ka na ng ganang kumain, mapait na yung bibig mo, hindi ka naman umiinom, hindi ka na makaihi, magkaroon ka na ng infeksyon, tataas na yung mga, kung ano-ano na ang lalabas sa'yo, no? Tapos bababa na yung bilang ng platelet mo, nawawala na ng immune system ang katawan mo. Naku, mga minamahal, pag may lagnat, maligo ka, uminom ka ng tubig, magbanat ka ng buto, wala lagnat mo. Huwag lamang ang lagnat mo'y nagmula sa infeksyon ng ihi mo o na-infeksyon na yung dugo mo o kaya ay meron kang mga tinatawag na komplikasyon. Subalit kung lagnat-lagnat lang na yan, trangkaso, iligo mo lang yan, tapos agad yan. Buhay ba ang Ama? Kaya lang humahaba ang lagnat. Kailan ang huling ligo mo? Ay, nung 5 araw na po. Nako, Ama ko at Diyos ko. Nilalagnat, subukan mo ngang matigang sa araw yung lupa, kundi magbitak. Kayo ay katawang lupa ang pinagmulan. Pagkatapos init na init kay lagnat na lagnat kay hindi ka umiinom, hindi ka naghihilamos, hindi ka naliligo. Ano kaya ikaw niyan? Buhay ba ang Ama? So, ano pang i-absorb na tubig ng katawan mo? Ano pang ina-absorb ng bato mo? Ano lilinisin ng filter ng bato mo? So, wala na. Kaya, hanggang sa magkakaroon ka na ng mga komplikasyon. Buhay bang Ama? Kaya, kayo, mga mahal, kaya ka nilagnat sa sipon, uminom ka ng tubig. Nilagnat ka, namamagala lamunan mo, uminom ka ng tubig. Buhay ba ang Diyos? Kaya lang, huwag tubig na malamig. Anong tubig? Tubig. Gusto mo magmumog ka pa ng may asin para yung throat mo nawawala yung infeksyon. Buhay ba ang Ama? Napaka-practical na gamot.
yung walang mga pera. Yung mga may pera, bahala kayong magsibili. Buhay ba ang Ama? Mga natural na gamot na walang pera. Ano? Ngayon naman, kung mayabang ka, marami kang pambili, bahala ka, magpa-check up ka na agad, pero wag kang mamaluktot. Buhay ba ang Ama? Ang minamahal, napakabuti ng Ama, napakadakila. At hindi lahat ng bukol ay cancer. May mga kulani lang dahil sa sipon mo, kulani dahil may sakit ang bagang mo, kulani dahil hindi na makalabas ang sipon mo dyan, kinukulani na yung tenga mo, kinukulani. Hindi lahat ay cancerous. Buhay ba ang Ama? Pag may lumabas na bukol, may cancer na yata ako. Bininyagan mo, kaya ayan, naging cancer. Buhay ba ang Ama? Napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Mga minamahal, ito po ay hindi karunungang pangtao. Yang inyong naririnig na yan. Sapagkat kung bilang kuntsing ay walang alam, walang karunungan. Kung bilang pagkatao, pag nilalagnat, walang alam. Mamamaluktot, iinom ng gamot, hanggang sa nagdidiliryo na. Subalit kay buti ng Ama. Ang mainit, ano ang katapat? Lamig. Tama ba? O ang lamig, anong katapat? Yan, para mag-normal. Buhay ba ang Ama? Naiinitan ka na. Nagsiga ka pa, tumapat ka sa siga. Anong mararamdaman mo? O giniginaw ka na, nagbukas ka pa ng rep, tumapat ka sa rep. Anong mararamdaman mo? Mga minamahal, common sense. Buhay ba ang Diyos? Kaya, ang bawat araw ay maraming magiging kapakinabangan kapag ang Diyos ay kinilala mong tuwiran. Sa pamamagitan ng kanyang espiritu ay marami kang matututunan. O kaya naman ay may sugat ka, kaya ka nilagnat. Nagkakaroon na ng infeksyon. Kahit yung mata ninyo, maaaring magka-infeksyon yan. Kung kadumi-dumi ng mata niya, ng kuko ninyo, kadumi-dumi ng kamay niyo, ganyan kayo ng ganyan sa mata ninyo. Maaaring ma-infeksyon yan. O pagkatapos sasabihin, ba't kaya nagluluha yung mata ko? May lumalabas na muta, mabaho. Infeksyon. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Ano po ito? Nagsimula lang sa sore eyes. Nagsimula yan sa sore eyes. Kaya lang, malinis ba yung pinampupunas mong panyo? Malinis ba yung tissue mo? O malinis ba yung mga pinampupunas mo? Hindi po, Huwag mo sabihin sore eyes lang yan. Sapagkat maaring sa sore eyes ay maaring makabulag kung ito'y napabayaan. Buhay ba ang Ama? Kami na mahal, napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Anong kulang? Wala siyang kulang. Lahat ay tinuturo niya kung paano ka makakain ng masarap at kung paano ka makakatulog ng mahimbing. Buhay ba ang Ama? Kung paano ka mamumuhay ng patag at kung paano ka makapamumuhay ng may galak. Buhay ba ang Ama? Kung paano ka mabubuhay ng magulo, ayaw niya yun. Hindi sa kanya yun. Pag nabubuhay ka sa kaguluhan, na hindi sa kanya. Pag nabubuhay ka sa lisyang kagustuhan niya, hindi sa kanya yan. Sino umaalipin sa iyo nun? Kaya, wag mo sabihin, Panginoon ko, kilala kita. Kilala mo ba, nabubuhay ka sa kamalian, nabubuhay ka sa kaligawan? Sapagkat ang pagkatao mo ang umiiral at ang pangsanlibutan mong pagnanasa. Subalit kapag nasa Panginoon kang tinatawag mo, ano ang ginagawa mo? Makabubuti sa iyo, nakabubuti sa kapwa mo. Pinabubuti ka, bumubuti ka, at nakapagpapabuti ka ng kapwa mo. Buhay ba ang Ama? Kaya mga mahal, inyong pakinggan ang mula kay Mateo. Umalis si Jesus sa lugar na iyon. Sa kanyang paglakad, nakita niya ang isang taong ang pangalan ay Mateo. Nakaupo ito sa paningilan ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Tumindig si Mateo at sumunod sa kanya. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay ni Mateo,
dumating ang maraming publikano at mga makasalanan at sila'y magkakasalong kumain. Nang makita ito ng mga Pariseo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, bakit sumasalo sa mga publikano at sa mga makasalanan ang inyong guro? Narinig ito ni Jesus. At siya ang sumagot, ang mga may sakit ang nangangailangan ng manggagamot, hindi ang mga walang sakit. Humayo kayo at unawain ninyo ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi hain, sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal. Buhay bang Ama? Sa inyong palagay, ano ang ginagawa ng isang maniningil ang buwis na si Mateo? Tapat kaya siya o may dinadaya siya? Nandaraya siya? Sino ba yung mga nasa batas ng gobyerno na ang gusto niya ay pera na hindi nakakagawang mandaya, na hindi magawa yung manlinlang, salang-sala? At isa itong si Mateo sa gumagawa ng hindi tama. Subalit, nang siya'y tawagin, hindi siya nagtanong. Hindi niya tinanong na, anong gagawin ko? Tumindig ka diyan at sumama ka sa akin. Hindi nagtanong, hindi nag-alinlangan na, anong gagawin ko? Sapagkat may kakaibang nadama siya. Kaya sa pagsasalitang tumindig ka, sumunod pagdaka. At nang nasa tahanan na sila, maraming mga publikano na mga Pariseyong manunumbat ng kapwa-tao, manghuhusga ng kapwa-tao na para bagang walang kasalanan, na para bagang sila lang ang mabuti at sila lang ang totoo, na wala nang ginawa kundi hanapan ng pagkakamali itong nagpapakatotoo, na wala nang ginawa kundi suriin ang gagawin nitong Kristo. Mga mahal, ang panahon noon at panahon ngayon ay walang pinagkaiba. Maraming lumalabas, maraming nagsasabi, nasa tama kaming daan. Nasa tama kaming tuntunin at nasa totoo kami't katotohanan. Subalit kapag sinuri mo, ano ang naiba sa ginagawa ng nasa kamalian? Ano ang pagkakaiba ng ginagawa ng mabuti at ng ginagawa nila? Mga minamahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Hindi pinagmamasdan kung ano ang kasalanan ng mga anak niya. Ang sino mang kanyang tinatawagan kapag tumalimay, hindi natatanungin, ano ba naging kasalanan mo, anak? Wala kang karapatan sa akin at wala kang karapatan ako'y paglingkuran sapagkat ikaw'y makasalanan. Bagkus, kapag nagbalik loob ka, ikaw'y kanyang tatanggaping buong buo at hindi kanya irarahuyo, kundi kung papaano ka naligaw, ikaw'y itatama. Kundi kung paano ka nagkakasala, ikaw ay maiibsan sa gayong pamumuhay at matutuntun mo na ang tamang buhay mula sa Kanya. At maliwanag na hindi bumaba ang Kristo para sa mga banal, kundi para sa mga may sala o mga makasalanan upang ituwid ang kasalanan at itama ang kamalian. Buhay bang Ama? Upang ang bawat susunod ay maitumpak ang daan sa kaligawan ay maakay sa katotohanan upang malis siya sa ligaw na landasing tinatahak. Subalit ilan kaya mga mahal ko ang nagsasabing Panginoon ko at Diyos ko na nagmimit-hiring ganap na magbago, na nagmimit-hiring ganap na makakilala kung ano ang ginagawa ng isang halimbawa na pinauna ng Ama sa kanila. Mga mahal, maliwanag ang tinurang, hindi habag.
ang dapat maganap sa tao, kundi pagmamahal. Subalit ang ama'y mahabagin, kaya kinakaawan niya ang lahat ng anak niyang nagkakasala, kaya't itinatama niya. Hindi hain ang kailangan, kundi ang pakikipagtotohanan, upang sa gayon ay kamtin ng tama at marapat na pamumuhay. Mga minamahal, hindi kailangan suhulan mo ang ama. Hindi kailangang bayaran mo siya. Hindi kailangang magbigay ka sa kanya para ikay gawin niyang mabuting anak niya, kundi ikaw ang hahanap sa kanya upang kapag nasumpungan mo siya, makilala mo siya at tuwirang madama mo ang kabutihan niya. At kung papaano mo ito dinadama, habang dinadama mo ang kanyang kadakilaan at kabutihan, lalo mong nararamdaman ang kanyang pagmamahal. Mga mahal, ilan kaya ang kapag tinawagan ay di magtatanong, kundi tatalim at susunod at gagawin ang marapat. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian, kayong ganap. Nekaramaniyahana. 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 Hindi mo na sinusukat ng ama kung nararapat kang lingkod niya. Sapagkat ikay maraming kasalanan, hindi niya ito sinasabi pa. Hindi ka pwedeng maging lingkod ko, napakamakasalanan mo anak. Kundi nang marinig mo ang kanyang salita at ikaw ay natuto sa kanyang salita, na bago ang iyong diwa, na bago ang iyong isip, ikaw ay maaring gamitin niya sa larangan ng kabanalan. Buhay bang ama? Kaya, hindi hadlang ang unang buhay mo kung sino ka, kung ano ka ang mga pinag-aksayan mo at ginugulan ng oras at araw, kundi ang mahalaga, ang pagbabalik loob mo na maaring habang may panahon pa ay magamit ka ng kabutihan. Makapagbigay ka sa kabutihan, maialay mo ang kabutihan, makipagtotoo ka sa kabutihan kung tuwirang nakilala mo ang iyong Panginoong tinatawag, Jesus ang pangalan. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Ang may pandinig ay nakarinig. Ang mabuting balita na mula sa mangdakila. Buhay ba ang Ama? Buhay po ba ang Diyos? Nagreklamo po ba si Mateo? Hindi pagdakay tumindig at sumunod kay Jesus. Buhay po ba ang Diyos? Ngayon, pag sinasabi ng tao, pagalingin niyo lang po ako, ako'y maglilingkod sa inyo. Sino po ba paglilingkuran niyo dito? Si Apo Conching ba? Nung ka naman, pag gumaling na yon, na pagaling na po ako, hindi na ako pupunta diyan. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, napakabuti ng Ama. Napakalaki ng pagkakaiba sa mga tao. Ang Ama hindi nagsasalita, gumagawa. Ang tao puro salita, bago gawa. Wala namang gawa. Buhay ba ang Ama? Sa madaling salita at maliwanag na pagsasalita, ang tao kung minsan, maibigay lang yung kanyang gusto. Akala na may naloloko niya ang ama niya. Mangangako, susumpa ng kung ano-ano. Pagkatapos niyang sumumpa at sinubukan siya ng ama kung totoo siya, nasubukan nga siya. Sapagkat nung gumaling, wala nga totoo sa sinabi niya. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? At siya ang pawang katotohanan, mga mahal ko. Ang nais ng Ama, kapag may sinabi siya, sumunod ka. Hindi na kailangang mangakot sumumpa ka pa. Kundi ang gusto niya ay sumunod ka lang sa kanya, makikilala mong lubos siya. Mararamdaman mong lubos siya. Tulad ng ginawa ng isang anak na ibinaba sa lupa sa pagtanim at pagsunod para ibaba ang mga salita at iligtas ang mga tao sa kanilang kaparusahan sa impyerno. Hindi tinanong, Panginoon, Ama kong totoo, ano ang dulot mo pagkatapos kong tumubos? Walang tinanong po. At minsan hindi niya sinabi sa mga tinubos,
tutubusin ko kasalanan mo pagkatapos maglilingkod ka sa akin, ha? Wala, di po ba? Subalit sa tao, o sige, uumentuhan kita, pakasipagan mo, ha? Dagdagan mo ang iyong trabaho. Buhay ba ang Ama? Ang Ama walang sasabihin ganyan, kundi habang nakikita kanyang nakikipagtotoo sa kanya, binibigay niya yung marapat sa buhay mo na hindi mo man siya naririnig sa palagay mo at di mo man siya nakikita. Subalit ikaw na nakakilala at nakadama sa kanya, batid na batid mo kung ano ang iniba niyang bahagi sa buhay mo. Kaya ikaw na nakadama at nakakilala, magsusumikap ka upang patuloy kanyang kalugdan. Buhay ba ang Ama? Kaya itong si Mateo, hindi niya sinabi, paano po yung aking katungkulan? Itong aking trabaho? Paano ko po gagawin ang aking paniningil ng bus isisingit ko pa? Walang reklamo. Hindi sinabing, paano itong trabaho ko? Paano yung kikitain ko? Paano yung iiwanan ko? Kundi, tumindig at sumunod. Maraming tao kapag tinatawagan, teka muna, hindi pa ako handa. Sapagkat hindi ko pa kayang iwanan ang trabaho ko. Hindi kami mabubuhay pag wala akong trabaho. Hindi na tanto kung maglilingkod siya at Ama ang tumawag sa kanya, sino ba nagbibigay buhay sa kanya? Buhay ba ang Ama? Kaya nang dahil naman itong mga magagaling na mga Pariseo, wala nang hinintay, wala nang sinuri, kundi kung anong gagawin naman itong Jesus. Kaya't nang makisama sa mga makasalanan, anong sinabi? Bakit yung guro ninyo nakikisama sa mga makasalanan? Sapagkat hindi nila alam na kaya bumaba ang isang Jesus ay dahil sa mga makasalanan, hindi para sa mga banal. Kaya't sinabi niyang maliwanag, sinong nangangailangan ng manggagamot? Ang mga may sakit. Ang mga may sakit ng kaluluwa. Buhay ba ang Ama? Sapagkat ang tao'y napakagaling, gusto niya'y malusog na sigla. Every year, sabi niya, general check-up ako. Every other month, nagpapa-general check-up ako. Every month, ako'y nagpapa-chemist. Nagpapa-diagnose ako ng dugo ko. But after 1 month, may dugo lumabas. May sakit siya. O where is the everyday? Na nilalagok mo. Nasaan yung monthly mo? Sabi mo, every month nagpapa-diagnose ako. Nagpapa-laboratory ako. Nagpapa-chem ako. Tulad nga ng isang nag-text na Apo Kunching, naka 10 times po na kinemo sapagkat ang sabi po ay ikekemo 10 times, naka 10 session. Subalit, after the session na 10 times, ang lumabas ay mas malalang cancer. Tumama pa po sa atay. Where is chemotherapy? Ang minamahal, hindi masama ang gamot at hindi masama ang radiation, chemotherapy, or what? Hindi masama. Ang masama yung wala kang tiwala sa Diyos mo. Na nagtitiwala ka sa ginagawa sa yung chemotherapy, radiation, cobalt. Yun ang pinagtitiwalaan mo at inaasahan mo na kapag kinemo ka, ay ika'y gagaling. But hindi mo inisip ang nagpapagaling sa iyo ang Diyos mo. Buhay ba ang Ama? Kaya itong si Mateo, hindi niya inisip na baka gugutumin siya pag hindi na siya naniningil ng buwis. Kung hindi, tumalima siya at sumunod. Mga minamahal, ganyan ang tao. Kung minsan sa kagustuhan niyang gumaling, lahat gagawin niya para lang gumaling. Subalit ang hindi niya nagawa ay ang magtakababa siya sa Diyos na dakila. Ang sumunod siya sa kagustuhan ng Ama at sundin niya ang kalooban niya. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, napakahalaga ng pagsunod. Pagsunod sa tama, pagtupad sa marapat. Sapagkat walang higit na makagagawa na magbigay ng buhay mo na karagdagan, magpalusog ng katawan mo, at magpasigla ng kaluluwa mo, maliban ang nagpahiram ng buhay mo.
maliban ang nagpautang ng buhay mo, maliban ang nangangalaga sa iyo na hindi mo nakikita, subalit mula pa dugo ka pa lamang sa loob ng iyong ina para kumislot at mabuhay at matawag kang sanggol na iluluwan hanggang maging isang maliwanag na tao ka na tinatawag. Nasa pangangalaga ka na ng hindi mo nakikilalang Diyos Ama. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekkaramaniyahan na. Nekkaramaniyahan na. Nekkaramaniyahan na. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Napakadakila niya. Alam niyo po kung matututunan niyo lamang at mababatid ninyo ang kaukulan ng mga istorya sa unang tipan, katulad ni Reyna Esther, kung paano niya nailigtas ang kanyang mga kababayan, na yung si Haman na gahaman, na inaangkin niya yung kayamanan. Ganyan po ang tao eh. Oh. Mayroon po ng panahon na yon ay si Haring Asuero ang pangalan niya. At itong si Haman na isang lipunan ng mga Hudyo na sakim at mayabang na gusto niya sumamba, yumukod sa kanya itong si Mardoke. Si Mardoke na kababayan at pinsa naman kalahi nitong si Esther. Alam niyo po, sa patnubay ng Ama, sa kalooban niya, kung papaanong hinukay niya ng malilibingan at mapagbabaunan itong pinsa ni kababayan ni Reyna Esther na naging asawa nitong si Haring Asuero. Asuero nga ba? Ayun. Ayan po. Si Haring Asuero. Asuero. Ayun. Baybayin niyo po at napakaganda ng istorya na pinatototohanan lang na nakikita lahat ng Ama ang nagaganap. Kung sino yung palalo, binabagsak niya. Kung sino yung totoo, kahabag-habag at nakakaawa ang kalalagayan sapagkat walang kakampi. Ngunit di palabatid ang Diyos ang kakampi. Buhay ba ang Ama? Kaya, tinanong siya ng hari, sino eka ang nagligtas? Sabi niya. Sino ang nagligtas sa hari? Sabi niya, nabasa ni Haring Asuero yung kasaysayan ng libro noon. Ay, si Mardoke po. Kung ganun eka, sino ang lumalabas na yan? Eh, si Mardoke. Sige eka, isakay siya. Naku, kala niyan naman ni Haman ng gahaman. Kala niya siya pasasakayan. Sinagot. Ano eka kailangang isuot sa tao ekang parang gagawing hari? E de, susuot po eka yung sinsing ninyo at yung panuot ninyong damit at sasakay sa kabayo. Kung ganun eka, sige isakay mo eka si Mardoke. Napahiya siya. Yan ang tao. Kung minsan, ibibigay niya yung sarili niyang sambahin siya ng kapwa niya. Subalit kapag binagsak ka ng Ama, ikaw mapapahiya. Buhay bang Ama? Kaya, ano ang nangyari sa mga panahon ng Kristo na yaon? Na nagsasabing, ipako siya sa krus, ipako siya sa krus. Di ba sila rin ang napahamak at napahiya? Nang mabatid na ang anak pala ng Ama ay itong kanilang pinarusahan. Ang totoo pa lang sa Kanya at totoong kumikilala sa Kanya at naghahayag ng katotohanan, itong tinutulig sa nila. Kaya mga mahal, mahirap manuligsa ng kapwa. Mahirap pumatol ng kapwa. Mahirap magparatang sa kapwa. Baka hindi mo batid kung ano ang iyong ginawa sa iyo, tumama. Buhay bang Ama? Mami na mahal, ganyan ang pawang katotohanan. Kung ano ang gusto mong mangyari sa buhay mo, kung gusto mong mabuti ang maganap sa buhay mo, gumawa ka ng mabuti sa kapwa mo.
Kung gusto mong itaas ka ng ama mo, magpakababa ka sa kanya. At kung gusto mong sundin ang lahat na masusunod mula sa kanya, gawin mong tanggapin ang anak at espiritu niya. Buhay ba, Ama? Kaya mga mahal, katotohanan ng sa aking tinuturan, sumainyo ang kapayapaan. Kaya't kung nais ninyong magsigalin, sundin ang kalooban ng Ama at hanapin nyo ang kagustuhan niya, damhin sa kalooban nyo at sumunod kayo sa salita niya ay magsabuhay. Ibibigay niya rin ang tama at marapat na pamamaraan para sa inyong kaligayahan. Buhay bang Ama? Subalit ang pagsunod at pagtanim ay hindi ganun kadali. Hindi ganun kagaan. Sapagkat kung gusto mo mang makinabang ka ng isang bultong bigas, kailangan kayurin mo yung isang bultong ikakapantay ng pagkagiling ay isang bulto. Eh paano? Kung halimbawa, gusto mo magkaroon ka ng isang bultong bigas, eh ang gusto mo lang dalhin ay isang salo, paano ka magkakaroon ng isang bulto? Mga mahal, pakatandaan po ninyo, hindi mahirap tumalima sa kalooban ng Ama. Ang mahirap kung ayaw ng kalooban mo. Hindi masakit sundin ang kalooban ng Ama. Ang masakit kung ayaw gawin mo. Subalit lahat ng kanyang salita, kung titimo sa iyong diwa at isa sa buhay mo, magaan mong matatanggap, magaan mong maunawaan, magaan mong makikilala ang salita niya. Lalo't higit, magaan mong magagawang isabuhay kung ikaw ay totoo, tumanggap na. Buhay bang Ama? Kaya mga mahal, sumainyo ang kapayapaan, kaya't di nalintana nitong si Mateo kung ano man siya at ano ang ginagawa niya, kundi bagkos nagalak na aliw ang puso niya sa kabutihan na nakamtan niya. Kaya't walang tanong-tanong, tumalimat, sumunod siya. Ilan kaya ang katulad ni Apostol Mateo na sasabihin, salamat Panginoon, ako'y isa sa napili mo. Buhay ba ang Ama? At papaano niya kaya isa sa buhay ang pagtugon at panawagan ng Kristo niya? Sa papaanong kaparaanan niya kaya gagawin ang lahat? Sa pakikinig lang ba na hindi totoo? Sa pakikinig lang ba na hindi pagsasabuhay? O sa pagnanasa niya lang kamtin kung ano yung gusto niya, subalit wala siyang pakialam sa kanyang tinatawagang Panginoon? Mga mahal, minsan ganyan ang tao. Ang pinakikialaman niya lang kung ano yung makakamta niya. Ang hinahanap niya lang kung ano yung makukuha niya. Subalit, hindi siya nag-iisip kung ano may gaganti niya. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal ko, sumainyo ang kapayapaan. Nawa ang bawat isa ay pagnilayan ang salitang ito. Ikaw ba ay may pagnanasa? Nasahin mong Kristo't Ama'y makilala. Ikaw ba'y may pangarap? Mithiin mong wag sa iyong mawalay ang magbibigay katuparan ng iyong pangarap. Ikaw ba ay tumatawag? Wag sa nguso para ibigkas ng iyong bibig at itulak ng iyong dila, kundi sa puso nagmumula. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nekaramaniyahana. 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 Buhay po ba ang Diyos? Kaya tinurang maliwanag sa awit, mapalad ang tao na may takot sa Diyos, siyang sumusunod ng buong alindog. Buhay po ba ang Diyos? Kaya kayong lahat, mga mahal, ano ang masarap na buhay?
Hindi niyo po alam kung anong masarap na buhay? Pakinggan niyo po ang mula sa Efeso. Kaya't ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay namamanhik sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo'y maging mapagpakumbaba, mabait at matyaga. Magmahalan kayo at magpaumanhinan. Pag sumakita ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan. Iisa lamang ang katawan at iisa rin ang Espiritu. Gayon din naman, iisa rin ang pag-asa na mula sa Espiritu para sa lahat. Na dulot ng Panginoon. Buhay ba ang Ama? Tingnan nyo nga po yung katabi nyo. Nararamdaman nyo ba sa kanila ang Espiritu ng Kristo? Salamat naman. Baka kaya hindi mo madama na sa iyo, demonyo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Purihin, purihin, purihin ang Ama. Upo na po kayo. Pwede ka nang umuwi. Salamat po. Sige. Mainit pa uwi na. Gusto mo na umuwi? Ayaw mo? Mapalad ka. Yung iba malakas ayaw. Ano? Pakapalad mo. Yung iba malakas kakainip naman ka. Masakit na balakang ko hanggang ngayon di pa tapos yan. Ikaw nga may hingal na at hindi na makahinga halos ayaw mo pang umuwi. Mapalad ka anak, sabi ng Ama. Buhay ba ang Ama? Kapagkat kung mimithin ng taong maramdaman ng Diyos, may gagawin siya. Ang hirap sa tao, gustong maramdaman niya yung Diyos niya, ayaw naman niyang magbigay ng para madama siya. Ano uunahin mong alisin sa sarili mo para maramdaman mong may Diyos ka? Yun, fried daw. Fried chicken. Ano? Napakalutong pa. Juicing, juicy, cheesing, cheesy, sabi ng tao. Ano po? Mga minamahal, napakabuti ng Ama. Hindi mo man siya nakikita, may ginagawa siya sa'yo. Wala ka mang makita kung anong anyo niya. Kung dadamhin mo lamang kung paano ka binuhay, makikita mo na ang kahiwagaan niya. Wala man siyang makita ka na inaabot sa iyo. Makita mo lamang kung paano nilikha itong mundo. Marami nang ibinigay sa iyo. Buhay ba ang Ama? Kaya't kung susunod ka lamang sa salita niya, sa isang salita, may mangyayaring mabuti sa iyo. Buhay ba ang Ama? Ang hirap sa tao. Gusto ko pagalingin lang ako. Ano pa kayang misa-misahe na yan? Hindi ko naman maintindihan. Mga mahal, katulad nitong si Mateo, dahil siya may karamdaman sa kaluluwa, sa isang salita ng Kristo, gumaling ang kaluluwa niya, sumunod sa Kanya. Mga mahal, ang tao kasi ang nararamdaman lang yung masakit niyang katawan. Yung may cancer niyang talamak na nakaluluway, hindi niya maramdaman. Subalit napakapalad ni Apostol Mateo. Sapagkat sa isang salita, gumaling ang kaluluwa, tumalim at sumunod siya.
Mga mahal, ano ang gusto mong gumaling ngayong oras na ito? Ang sakit ko po sa bato. Ang sakit ko po sa hingal. Ang sakit ko po, alam mo, lahat na itaglay ng kaluluwa mo rin. Kaya dapat sabihin mo, ang gumaling po ang aking kaluluwa. Buhay bang Ama? At kapag magaling na ang kaluluwa mo, sa hindi mo namamalayan, lumalakas din ang iyong espiritu dahil ang espiritu na yang tinanggap mo ang magpapagaling sa katawang lupa mo. Buhay bang Ama? Kaya sa hindi mo namamalayan, gumagaling ka. Yung dating hinaing-daing na napakalalim, pababaw ng pababaw hanggang wala nang marinig na daing. Buhay bang Ama? Yan ang pawang katotohanan, mga mahal ko. Kaya't kung tutugon lamang ang tao sa totoong panawagan ng Ama, kung makikinig lamang ang tao sa totoong banal na salita niya, kung magsasabuhay lamang ang tao sa banal na aral niya, sino ang taong litong-lito, gulong-gulo, at hirap na hirap ang kalooban niya? Wala. Sapagkat nasumpungan niya ang kaaliwan niya at kapayapaan. Buhay bang Ama? Kaya sa inyong lahat, pagharian kayong ganap. Katotohanan ng sa aking tinura, ang maipandinig ay nakarinig. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Sino na ang nagkapigsa? Masakit po ba yung pigsa? Pa, hindi. Hindi masakit. Hindi masakit. Kahit namamaga. Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, hindi masakit kapag naglilingkod ka sa, pero kapag di ka naglilingkod, makirot. Buhay ba ang Ama? Tatlong uri ang pigsa. Yung pigsang kaunti lang. Yung pigsang malaki-laki. At yung pigsang dapa. Mga mahal. Pati pigsa, tatlong uri, ano? Yung psoriasis, tatlong uri din. Tanungin nyo sa mga doktor. Sige. Sila na magpaliwanag sa inyo. Yung marunong magpaliwanag, ano po? Tanungin nyo, doktor. Tatlong uri ang psoriasis. Tatlong uri ang leukemia. Tatlong uri ang pigsa. Tatlong uri ang magliligtas sa tao. Buhay ba ang Ama? Diyos Ama, Diyos Anak, sa pinag-isang Espiritu Santo. Kaya, anong pigsa mo? Anong psoriasis mo na di pagagalingin ng tatlong makapangyarihang pinag-isa? Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Buhay nga po ba ang Diyos? Salamat. Kapatid na Dory, mapalad ka sa iyong mga anak. Kaya yan ang iyong kapalarang mabuti. Alam mo anak, habang ako'y palabas, pwede po ba akong magbahagi ng konti? Hindi po ako matatapos pag hindi ako nagbahagi. Habang nagpapabless sila ng kanilang, yung inaabot nila yung kanilang invitation sa akin at saka yung bouquet, yung flower na pinaikot na face towel. Wow, ganda. Binalik po sa akin gunita na ganun ang istorya naming mag-asawa. Kami kasi mahirap ang magulang anak So, nagplano kaming mag-asawa na wala. Tao po ako ngayon pinagkukwento ako ngayon. Nagplano kaming mag-asawa na walang pinakialaman ang aming kapwa magulang. Tinapos namin yung plano namin, nagpagawa na kami ng invitation, basta, inayos na namin lahat, then, tsaka namin tinipon yung pares naming magulang. Pinagtagpo namin yung magulang namin dito sa Pampanga. Pinasundo ko yung biyanan ko, pinasundo ng asawa ko, pinadalhan ng sasakyan, at nagpunta rito. Pagkatapos yun, sabi ng mga tsahing ko,
ano pa kapag-uusapan natin, tapos na pala plano nyo. Babasbasan nyo na lang po kami para pumayag kayo. Pero kahit di sila pumayag, tapos na eh. Pero tapos na. May invitation na kami, may gano'n na. Kasi dahil mahirap kami parehas, 3 years kaming nagpa-secret marriage. Alam ko yon. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Dahil ang buhay na Diyos ay dakila. So, pagkatapos no, dahil pares kaming mahirap ang magulang, buti naman kayo anak, maganda na pares ang trabaho nyo Ako isang laborer lang, kumbaga, na sa electronics lang ako Tapos yung asawa ko sa nag-opisina. So, pares kaming breadwinner. Kaya hindi kami pwedeng magpagarbo. Naku, ang aking pangkasal, pinakatipid-tipid ko anak. Alam mo, tool ang pangkasal ko, parang tool lang. Ngayon, nung kinakasal na ako, nung binigay na yung pangkasal, nakuha ko na. May narinig ako. Sabi nila, ay kapangit naman ka ng pangkasal. Umiyak ako, initsa ko yung pangkasal ko. Sabi ko, Diyos ko, kasi naman wala namang nag-aasikaso sa amin. Parehas kami. Papasok ako, papasok yung asawa ko. Binili ako ng katalog ng asawa ko. Hindi nasunod. Kasi dapat pala sa tela yun masunod. Ako ba nabili ng tela para makatipid ako? Talagang puro tipid. Sapagkat talagang ganun Pero salamat sa Ama. Kahit tipid kami sa lahat na hindi naman kami tipid sa pagmamahal noon. Diba? Ang pinakamahalaga yun. Hindi kami nagtipid sa pagmamahalan, kaya hindi kami naghiwalay. Buhay bang Ama? Mga minamahal, napakabuti ng Ama, napakadakila. Kaya habang binabasbasan ko yung pasubali ko, anak, i-share mo ito, sabi ng Espiritu, sapagkat hinangaan ko kayo. Hanga ako sa inyo na kayong dalawang nagplano ng inyong bago kayo alam ko, binahagi sa akin ng Espiritu, kaya yun, hanga ako sa inyo mga anak. Congratulations sa inyong dalawa. Buhay ba ang Ama? Napakabuti ng Panginoon, napakadakila niya. Alam niyo po, sabi nga, bakit ito binahagi? Kung ang tao ay may pangarap, hindi hadlang yung kahirapan. Kung pangarap mo ring magbagong buhay, hindi hadlang yung masama kataunang buhay. Sapagkat lahat naman po ay may pagbabago. Tulad ni Mateo, hindi naging hadlang kung ano man siya, sapagkat sinunod niya yung kalooban ng Ama. Ganon din sa mag-asawa. Hindi hadlang ang kung ano man, basta ang mahalaga, nagmamahalan ng dalawa. Walang hadlang kahit ano. Buhay ba ang Ama? Ano ibig sabihin sa inyo mga mahal ko? Ang pinakaugat lamang para nagtatagumpay ang tao ay pag-ibig. Pagmamahal. Kung gusto mong magtagumpay sa pananampalataya, mahalin mo ang pananalig mo. Mahalin mo yung sinasamba mo. Kilalanin mo yung sinasamba mo. Kung gusto mong magtagumpay sa larangan ng bilang mag-asawa, magmahalan kayo mag-asawa. Kung gusto mong maging matatag ang trabaho mo, mahalin mo yung trabaho mo. Lahat puro pagmamahal. Kung gusto mong maging matatag ang negosyo mo, mahalin mo at pahalagahan mo. Buhay ba ang Ama? Kaya ang pinaka mabuting kaganapan sa buhay ng tao ay ang pag-ibig. Kaya kung ang pag-ibig ang nasa buhay ng tao, nasa damdamin niyang totoo, anuman, walang magiging hadlang para sa iyong katagumpayan. Katulad sa paglilingkod, kung mahal mo ang paglilingkod mo, magtatagumpay ka. Sapagkat ang paglilingkod ay hindi mo iniisip yung nahihirapan ka, mahirap, sapagkat mahal mo. Pag hindi mo mahal, hindi ka magtatagumpay, sapagkat wala kang pagpapahalaga. At yan ang pawang katotohanan. Anumang klaseng paglilingkod, anumang uri ng paglilingkod, anuman ang pag-aatas, kung wala kang pag-ibig, walang katagumpayan. Sapagkat ang totoo at tunay na magtataguyod, magulang po sa iyo ay ang pagmamahal. Sapagkat pag minamahal mo, pagmamalasakitan mo. Tama po ba? At pagmamalasakit may kasamang paghihirap. Kaya kung magmamahal ka, may kalakip na pagdaraanan. Iyan. Yan ang ginawa ng isang Kristo.
Yan ang ginawa ng isang Mateo. Yan ang ginawa ng mga nagpapakasakit sa kabanalan upang kamtin ang tagumpay. Kaya kayong lahat, mga mahal ko, nais nyo bang maging mabuti ang pananampalataya nyo? Mahalin nyo ang pananalig nyo sa Ama. At kayong lahat ay pagtatagampayin niya. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Katulad ko po, kung di ko mahal ang aking, hindi mo na ako maglilingkod, kasakit. Diyos ka. Ayan. Kasi sabi ko, pigsa yata ito. Pinigsa nga. Buhay ba, Ama? Nako, Panginoon ka, Diyos ka. Masakit. Pero kanina masakit. Pero ngayon, hindi na. Mamaya, wag mo na pasakitin po, ha? Buhay po ba ang Diyos? Pero alam niyo po, kahit masakit yan, may dadalawin pa akong may sakit. Sapagkat mas kailangan niya yon kaysa dito sa pigsa na ito, tatapong kumamaya yan. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Kaya alam niyo po, ano ibig sabihin? Ang Kristo hindi pinahalagahan yung mga sakit na dinanas niya. Kaya napagtagumpayan niya ang paglilingkod sa sanlibutan. Sapagkat kung ninamnam niya at pinagbatahan niya ay hindi niya tiniis, mga walang hiya kayo, sasabihin niya yun, di po ba? Ako, nagpapakasakit sa inyo, gaganitin niyo, papatayin ko kayong lahat. Kaya niya po yun, di ba ga? Ngunit at pasubali ng dahil sa pag-ibig, wala siyang sinambit, kundi, Ama ko, Ama ko, Ama ko, patawarin mo po sila. Hindi nila nababatid ang kanilang sinasabi. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Buhay ba ang Diyos? Kaya, upang mapagtagumpayan mo yung sakit mo na yan, ay, Panginoon ko, hindi alam ng kalaban mo kung gaano ako nahihirapan. Subalit ako'y kilala mo't nararamdaman mo ito, kaya ako'y palayain mo na. Buhay ba ang Ama? Mami na mahal, ganyan ang layo ng Ama. Ganyan ang nais ng Kristo. Walang hinangad dito sa mundo, kundi ikaw na anak niya, itawid niya sa dusa. Hanguin niya sa kapahamakan. Gawin niyang maliwanag ang buhay. At yan ang dapat kamti ng tao kung susunod lamang sa Diyos na totoo. Hindi sa Diyos, Diyosa niya. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manahalik ka na. Bawat araw ako sa inyo'y naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manahalik ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroon magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroon magandang mangyayari sa inyo. Manali umangkin at tanggapin. Buhay po ba ang Diyos? O, paghatian ninyo yan.
Yan po ang pawang katotohanan. Ang lahat ay napagbabatahan ng may pagmamahal. O, madaya, walang laman. Kaya kung mahal niyo po ang inyong sarili, magbabata kayo sa pananampalataya upang buksan ng Ama ang pananalig niyo sa Kanya. Maging matapat at matibay kayo habang hinihintay niyo ang kalayaan ng kagalingan. Buhay po ba ang Diyos? Ay, sorry po. Hindi ko po sinasadya yun. Tingnan nyo po, oh. Talagang sa mga factory may madaya. Woo! Wala tayong gawain mamaya. Para hindi ko matala. Po sa inyong lahat, ay kayo po ba ay nasiyahan sa magandang balita? Nabusog po ba kayo sa hain ng Ama? Kulang po ba, Ricardo? Tama po bang panlasa? Naku, dapat naman po mabuhay ang inyong pananalig. Dapat po mabuhay ang inyong pananampalataya. Dapat po may isuko kayo, may iwanan kayo. Hindi laging ayaw niyong bitawan yan, ayaw niyong iwanan yan. Ano po iyon? Hindi po, kung kasama niyo pananalig at pananampalataya, dapat lagi kayong malakas. Ano po yung ayaw niyong iwanan? Pag-aalala, takot, kawalan ng pag-asa, katamaran sa paghahanap ng kabutihan. Buhay ba ang Ama? Kataasan ng pride na ayaw sumuko, ayaw ibaba. Lagi niyong bit-bit, ayaw niyong pakawalan. Ayaw niyong iwanan, ayaw niyong mawala sa inyong sarili. Kung aalisin niyo lang yan sa sarili ninyo, makikita niyo kung papaano ang Diyos Ama, Diyos Anak, sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa buhay nyo. Tulad ni Mateo, iniwanan. Hindi nagtanong. Inalis sa kanyang sarili kung ano man ang mahalaga sa kanya. Iniwanan, sumunod sa Jesus. Kaya nakamta naman ang pagiging isang mabuting alagad. Buhay ba ang Ama? Kayo rin, mga minamahal ko, makakamtan nyo ang ganang kasiyahan at kalooban ninyo'y kagalakan ng mararamdaman kung iiwanan ninyo ang sarili nyong damdamin, kalilimutan nyo ang sarili nyong kagustuhan, at susundin nyo ang kalooban at kagustuhan ng Diyos na buhay. Ang alin ang gusto niya? Ang matuto kang magmahal at magpakababa ka sa Kanya. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Buhay nga po ba ang Diyos?
Kaya sa inyong lahat, may bukas pa. Hala pong bukas. Nagawain. Pero may bukas pa, sigurado yun. Walang patidang bukas. Pagdating ng hapon, may magdamag at may bukas. Subalit sa gawain, mayroon nga pong nagtungo rito isang araw. Tao po, sabi. Ay, wala po bang gamutan? Wala po bang gawain pag-araw ng linggo? Sabi nung nagsalita, wala po kasi hanggang Sabado po may gawain dito, linggo lang wala. Ay, kala ko meron pag linggo. Ano ka? Gusto kong lumabas at sabihin ko, ano ka? Buhay ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Talagang tao isakim, ano? Nangangatwiran. Meron namang nagpunta, hapon na. Tapos na gawain. Gabi. Mga baga-alas 6 na siguro yun. Sabi, tao po. Ay, pasensya na po kayo kasi po nagtatrabaho ako Kasi po taga ano. Ay, kalayo mo naman pala, no? Baliwag lang. Kasi po matagal na po sige ka ako, unfair naman sa iba kung kapag alam ko naman ka ako, hindi ka emergency Kung emergency ka ako, sige, wala ka ako yung unfair na yan. Pero ka ako, hanggang sa dumating yung puntos na, ano po ba yung may ano ko? Kasi 2 linggo na nga po itong kating-kati ko na ano po ba talaga may kasi po tsaka ko na lang po dadalhin yung ang aking apo tsaka anak. Pasubali ko, anak, sulong ibigay mo, pero hindi yan babalik, Ayun na nga po, binigay na pong paligo, hindi na bumalik. Buhay ba nga ba? Mga minamahal, napakasinungaling ng tao. Kaya kapag tao pinaniwalaan mo, hindi ko po nilalahat, Hindi ko nilalahat. Sapagkat ang tao ang hinahanap lang yung pakinabang niya. Subalit ayaw niyang nagbabata, ayaw niya bagang magpakahirap muna. Kasi po ngayon lang ako dumating nagtatrabaho. Saan ka ba nagtatrabaho? Sa ano po? Naku, kalayo naman pala ka ako ng trabaho mo. Tricycle lang ang sasakyan. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, napakabuti ng Ama. Ang daming katwiran ng tao, ang daming dahilan ng tao. Subalit alam niyo po ba? Kung sino niloloko ng makatwirang tao, hindi ang Ama, hindi ang Kristo, hindi ang Apo Kunching, ang sarili niya. Bakit? Bakit? Nagsisinungaling kasi sino mapaparusahan? Salamat po sa Ama. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Ama? Amin ang mahal. Totoo, di ako nagbibiro, di ka ako mambibiro. Ang tao po kasi, pag ayaw niyang magtiis, katagal naman doon, maghihintay ka. Pero gustong gumaling. Ano? Ano po ba sinasakripisyo nyo? Paghihintay na nga lang, wala naman kayo sinasakripisyong bulsa. Tama po ba? Ang bulsa nga ninyo'y nakalibre na. Pagsasakripisyo na lang at pagtanggap ang inyong gagawin. Ayaw nyo pa. Sana malalagay ang Diyos nyo. Napakagaan naman ang gusto nyo. Paghinga nyo'y eto na. Nako, kababait talaga ng tao. Buhay bang Ama? Mga minamahal, napakabuti ng Ama at siya ang pinagdusahan ng Kristo. Ang walang pangunawa ng tao, ang kawalan ng kaunawaan ng tao. Sapagkat kung may pangunawa lamang at pandama sa panahon na yon, wala nang sasalain ngayon, lahat ay mabuti na. Kaya magaganap at magaganap ang salita, pagdatal ng takda, pag binistay ang tao, ang ipay mapipinpin at malalaglag, at ang matimyas ay titipunin sa pugon, sa kamalig na mainam. Pugon naman ang, gusto nyo po bang ipa? Ano gusto nyo? Ipa? Matimyas. Bay, gumawa kayo ng katimyas-timyas. Gusto nyo ng kaligtasan o kapahamakan? Abay, hanapin nyo magliligtas. Gusto nyo kabutihan o kasamaan? Abay, pwede kayong magbagong buhay ngayon din. Mga mahal,
Sumainyong kapayapaan, pagpalain kayo. May tanong po ba kayo? Wala kayong tanong? Mag-siuwi. Wala po tayong gawain mamaya. Sapagkat, anong oras ang alis niyo mga choir? Ha? 6, eksakto na oras na gawain natin. So, para naman makapakipagpartisyon po tayo doon sa parokya, ano, doon na po kayo magsimba mamaya, mag-aalay sa parangal ni Mama Mary. Ano po, kanya-kanya na tayo munang takbo. Magkita-kita na lang tayo kung magkakaabot tayo. Ano po, sapagkat ako'y may tatakbuhan ring iba para naman makapagdulot na mas mainam para dun sa tutunguhan ko. Buhay po ba ang Diyos? Kaya kung kayo lamang po ay marunong magmahal sa kapwa nyo, ipaparte nyo yung kapwa nyo para mabahaginan nyo sila ng ikagagalak at ikasisiya ng damdamin. Lalo't higit yung alam nyo nang wala na talaga. Kailangan ng ibigay, ipadama ang pagmamahal. Kaya kung tunay kayong anak ng Ama, kung tunay kayong Kristiyano, pababatid sa inyo ang dapat gagawin nyo. At kung gagawin naman ninyo, kayo rin ang makikinabang, mga mahal. Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayong may galak sa puso nyo. Matigib kayo ng kasiyahan at ganap na pangunawa sa inyo'y dumatal upang ganang mawawaan ninyo o manawaan ang larangan ng kabanalan. Sa gayon, sa inyong pagmamahal at inyong nararamdamang pagmamahal, ay ganong pagbibigay alam sa kapwa ninyo kung papaano ang nais ng Ama, kayo rin naman ang kanyang gagantihan. Pagpalain kayo. Yung pong may tatanong, pwedeng magtanong. Yung pwedeng wala na, umuwi na.